Sara Duterte, confidential funds. It's showtime. Sinuspinde. China, nangaharas na naman. Psh. Kumusta for me? This is Avor Joseph. And welcome to News Hiding Worthy Recap Weekly Edition number 15. Ang mga pagbubuod ng mga balita ay nanggaling sa ikatlo at ikasyam ng Setyembre 2023. Kaya magdana for the blazing selective summation. Ito ang nanaig na balita noong ikatlo ng Setyembre 2023. AYACAT Travel Guidelines suspended. Isinuspinde ang AYACAT Travel Guidelines implementation ng Department of Justice after depensahan ito ni Secretary Remulla non-stop noong nakaraang linggo lamang. Maraming ugong at hinaing ang mga travel at OFW groups along with some CHR declaring that the guidelines na i-implement ng AYACAT will be unconstitutional at labag sa freedom of travel ng ating mga mamamayan. Ayon sa mga concerned na grupo, ang mga guidelines na i-implement sana ng AYACAT o Interagency Council Against Trafficking ay ineffective. Isa sa mga probisyon sa guidelines na yon ay maaari silang humingi ng show money para mapatunayang financially capable, proof of employment, hotel accommodation sa pupuntahan at confirmed return/round trip ticket. Gagawa sana ako ng video para lang ating mabusisi kung ano nga ba ang mga probisyon at requirements na maaari nilang hingin sa mga travelers, especially the self-funded ones. Ayon sa DOJ, irerevisa pa nila ito upang mawala na ang mga question ng mga concerned groups na umaangal sa travel guidelines na inilabas at dapat i-implement soon. Ang mga travel guidelines na ito ayon sa AYACAT ay magsisilbing kalasag o proteksyon ng mga potential human trafficking victims na talamak sa ating bansa. Ito ang nanaig na balita noong Lunes, ika-4 ng Setyembre 2023. VP Sara grilled by Risa Hontiveros over confidential funds. Ginisa ng buong Senate minority ang questionableng 500 million peso confidential funds ng Office of the Vice President atop the 2.23 billion budget request na suddenly na-approve ng Senado. Ang budget ng nakaraang administrasyon para sa Office of the Vice President ni Leni Robredo ay nag-range from 430 million pesos, nag-peak sa 908 million pesos na itinaas ng Senado dahil sa unparalleled work na nagawa ng kanyang opisina sa kalagitnaan ng COVID at pinal na 700 million pesos sa kanyang pag-alis. Wala siyang confidential o intelligence funds sa kanyang termino bilang VP. Samantalang ang budget ni Jaja Marbinay, VP ng yumaong presidenteng Ninoy Aquino III, ay mayroong confidential fund lamang na umabot sa sumatotal 9 million pesos. Ang confidential fund ni Noli De Castro, VP ni Pangulong Gloria Arroyo, ay nag-average lang ng 6 million a year o 36 million in its entirety. Si Gloria herself noong VP siya ay nagkaroon lang ng 5 million confidential and intelligence funds noong year 2000. Nakapagtatakang hihingi si VP Sara ng 500 million peso confidential fund para sa quote-unquote fight against whatever. Samantalang ang kanyang role lang sa gobyerno, constitutionally speaking, is as a spare tire. Kapag hindi na magagampanan ng Pangulo ang kanyang tungkulin, yun lang, wala nang iba. Yun ang constitutional mandate niya. Kung ang dating administrasyon noon ay nagkaroon ng involuntary raise dahil sa kanyang nagawa na around 900 million pesos lamang as a budget, bakit siya hihingi ng 2.3 billion pesos atop the 500 million pesos sa confidential funds? Department Secretary rin siya ng Edukasyon na may karagdagang 150 million pesos for the CIF at 758 billion pesos na budget. Para saan? Kahit Philippine Coast Guard, 10 million lang ang CIF nila. Saan mo gagamitin yun? Samantalang ang Department of Science and Technology, kali-kaliwa ang mga budget cuts pati na rin sa mga pampublikong paaralan at universidad. Ni hindi niya nga maharap ang Makabayan Block at ang kanilang mga tanong tungkol sa confidential funds. Nag-walkout pa nga. Pati na rin ang mga tanong ni Senator Coco Pimentel at Senator Risa Hontiveros, ang natatanging dalawang minority at oposisyon sa 24-member Senate. Defer sa kanyang advisors habang tinatanong kung ano ang mandato ng kanyang opisina. I mean, that's the thing you need to know. Your job description. Nalaman ding humingi ng 221 million pesos si VP Duterte kay President Marcos Jr. as a reallocation para sa kanilang pseudo CIF para sa 2022 dahil hindi sila nabigyan last year. Nakakuha si Duterte ng 125 million pesos as a pseudo CIF na walang oversight committee sa reallocation ng funds sa executive department. Sinabi lang nilang legal yon, sabi ng DBM. Ni hindi na-inform ang tao sa kanilang mga pinaggagawa. Actually, ngayon ko lang rin to narinig. Pero dahil dalawa lang ang minority opposition ng gobyerno, almost all Pulangaw at DDS, some apolitical, na-approve agad ito. Ladies and gentlemen, the balance of power in our legislative and executive branches of the government. Literally, nothing. The scale is tipped into the favor of the administration. Oo nga pala, yung 10.7 billion peso budget na hiningi ng Office of the President ay nakalusot na sa Kamara o House of Representatives nang walang
tanong-tanong. Mahina ang oposisyon natin sa gobyerno. Ang daming ahensya ang nakaltasan at dahil rubber stamp lang naman ang Kamara at Senado, marami pang makakaltasan in the near future. I mean, binoto nyo yan. Hindi naman ako nakaboto. So, itong nanaig na balita noong Martes, 5 ng Setyembre, 2023. It's Showtime sinuspinde. Isinuspinde ng Movie and Television Review and Classifications Board o MTRCB ang It's Showtime for 12 days dahil sa isang controversial na episode noong July 25. Ayon sa MTRCB, isinuspinde ang It's Showtime dahil sa quote-unquote indecent acts. Ang naturang insidente na nagwarrant ng alegasyon ng indecent acts ay ang ginawa ng mag-asawang Ayon Perez at Vice Ganda ay kumain ng cake. Nilig ni Vice ang icing sa ibabaw ng kamay ni Ayon. Simple enough, pero nagwarrant ito ng buwelta ng MTRCB. Samantalang ilang araw matapos mangyari ang normal na interaksyon at PDA ng mag-asawang Vice at Ayon sa live TV, naghalikan ng dating Senate President Tito Sotto at ang kanyang asawang si Helen Gamboa sa kabilang network at rival noontime show. Of course, hetero. Kung saan naglabas ang MTRCB pati na ang kanyang chair na ito'y normal at nagpapakita ng quote-unquote ng strong foundation of love and commitment. Oh, by the way, nakalimutan kong banggitin na anak ni Tito Sotto, host ng isang rival noontime show na nasa bilang network, ang MTRCB chief na si Lala Soto. Talk about conflict of interest. I mean, no involvement of voting, my ass. You're the chairperson. O isa pa, sa same show na Eat kung saan nag-host si Tito Sotto ay nagkaroon ng insidente kung saan sumigaw ng pu ina or vulgarity roughly translating to your mom's a whore ang kanyang co-host na si Wally Bayola on live TV. After ipatawag in a half-baked apology live, wala nang balita after that. Nasaan ang fairness? Parehas silang mag-asawang nag-PDA. Mas malala pa nga ang magulang ng MTRCB chief dahil nag-kiss on cam. Samantalang walang inherently sexual sa nangyari kina Ayon at Vice. Not to mention pasigaw na explicit vulgarity ang ginawa ng co-host ng kanyang ama na si Wally Bayola. Bakit ba natin binigyan ng katungkulan ng MTRCB para maging arbiter of morality sa Pilipinas? Bakit sila mayroong authority kung ano ang hindi katanggap-tanggap na gawin sa contemporary values ng mga Pilipino? It's all subjective. Walang objective guidelines para mabantayan ang enforcement ng rules ng MTRCB. My 2 cents on this, hindi lang siya dahil sa conflict of interest na rival noontime show ang It's Showtime at Eat. Of course, homophobia plays a big role. Anything PDA by a non-cis or non-hetero couple in a heteronormative society will be deemed offensive and indecent, especially in a largely Catholic conservative nation. But they don't represent the wider Filipino contemporary values as stated in the MTRCB mandate. We accept our LGBT people. I mean, I don't know about trans rights though in the Philippines. The mandate given to the MTRCB is a mandate of accurately representing the values of contemporary Filipinos. At sa ngayon, I don't think they are representing the Filipinos all too well. Itong nanaig na balita noong Miyerkules, 6 ng Setyembre, 2023. PSA, inflation and unemployment rises in August. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat ang antas ng inflation from 4.3% to 5.3% noong Agosto, 1% more than of July 2023 inflation rate. Sa unemployment naman, ang unemployment rate ng ating bansa ay umakyat mula 4.5% noong June to 4.8% noong July. Ang ikalawang buwan na mayroong bahagyang increase sa unemployment, ngunit mas mababa pa rin ng 0.4% same time or same month last year. Mas mababa rin ang labor force participation rate natin kumpara last year from 65.2% to 60.1%. Umakyat din ang underemployment from 13.8% last year to 15.9% this July 2023 at 12% this June. Marcos dumalo ng ASEAN Summit sa Jakarta. Umalis patungong Jakarta si President Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa 2023 ASEAN Summit. That's it. Of course, naroon yung representative ng China, but what you gonna do, diba? There's some agreements with trade with different ASEAN nations, pero other than that, and the Philippines being the host for the 2026 ASEAN Summit, dahil meron pang military kudeta sa Myanmar against Aung San Suu Kyi, tayo mag-host. Ito ang nanaig na balita ng Huwebes, 7 ng Setyembre, 2023. 7 billion pesos na gamot at bakuna na expired. Ayon sa 2022 Commission on Audit Report, may nakakahalagang 7,430,901,637 pesos and 34 cents worth of vaccine, gamot at iba pang uri ng inventorya na na-expired, malapit na ma-expire, sira or overstock. Talagang napakalakas at napaka-inefficient ng ating bansa.
pati ang hensya ng mga gobyerno sa ganitong bagay. Kaya na pagdidistribute lamang ay hindi na i-move ng maayos at umaabot sa stage na napapanis at nawawala ng bisa na ang mga gamot at bakunang ating na-procure o nakuha. I mean, what a shame. 7 billions from DOH. Potentially in the drain. Itong nanaig na balita noong Biyernes, 8 ng Setyembre 2023. Ayuda sa retailers ng bigas, ibinigay na. Uumpisa na ang pagbibigay ayuda sa mga retailers na maapektuhan ng almost 10 pesos to 20 pesos price difference sa mga nagbebenta ng regular at well-milled rice na maapektuhan ng pag-impose ng Malacanang ng price ceiling sa Kalakhang, Maynila. Isinapinal na ng DSWD at DTI ang mga ayuda sa mga apektadong retailer na mga naapektuhan ng price ceiling sa bigas. Maasang makakatanggap ng 15,000 pesos sa mga retailers sa mga palengke at 5,000 pesos sa mga sari-sari store na nagbebenta ng bigas. Kailangan ikay-rehistrado sa BPLO o Business Permits and Licensing Office pati sa DTI bilang nag-iisang negosyante o sole proprietor o kaya na may SEC bilang organisasyong partnership o korporasyon. Kung hindi naman daw rehistradong rice retailer, maaari pa rin maka-avail kung ikaw ay validated ng DTI o kaya naman validated ng mga palengkeng validated din ng DTI. Meron pang kontrobersya kung saan ipinatalsik ang isang ex-DOF undersecretary matapos siya mag-post ng simpleng chart tungkol sa law of supply and demand na kanyang pinost. Cancel culture much? Which is basically saying by posting the chart with the caption, "Miss ko na magturo," ay balay tumutukol dun sa price cap na inilagay ng Malacanang sa mga produktong bigas. A huge undertaking considering pinangako yung 20 pesos na bigas sa campaign. Of course, naniwala naman ang mga tao. Ayon sa Executive Secretary ni PBBM na si Lucas Bersamin, ang terminasyon ng kanyang appointment sa posisyon ay dapat niya nang inexpect dahil hindi niya sinusuportahan ang programa ng administrasyon para sa ating bansa. More like taking out dissidents. And it's not even dissidents. Itong nanaig na balita noong Sabado, 9 ng Setyembre 2023. China, nangaharas na naman sa pagpapatuloy ng mga resupply missions para sa Ayungin Shoal. Isa na namang pangharas ng magkaengkwentro ang mga barko ng Chinese Coast Guard at resupply ships ng Pilipinas. Parang tinailgate ang ating mga resupply ships sa West Philippine Sea. Dangerously close, around 3 to 6 meters ang lapit sa likod ng ating mga barko. Makikita sa video na halos bumper to bumper na ang dalawang barko. Isang patunay na desperado na ang China sa kanilang pag-claim ng ating teritoryong pangkaragatan. Halos magkabangga na raw ang ating mga Coast Guard ng China at tayo'y pinalibutan. By the way, ang layo na niyan sa mainland. Paano sila nagkakaroon ng time, resources at manpower para bantayan ang kanilang inaangking karagatan? Insecure sila dahil bumabagal na ang economic growth ng kanilang bansa at kapag nawala na ng langis ang cog ng makinaryang China, maaari magkaroon ng social distrust, civil disobedience dahil sa pagkakawala ng kanilang kayamanan dahil sa pagbabankrupt ng real estate empire at industry kung saan ininvest ng mga Chino, especially sa urban areas, ang malalaking parte ng kanilang savings as investment for the future. Kaya lalo pa silang naging agresibo ay dahil kailangan nila ng distraction kapag nawala ang social contract na ang kapalit ng samkalayaan na isusurrender ng tao sa mainland China sa PRC, ang kapalit noon ay ang unprecedented growth at lifting out of poverty ng bilyones. Pero dahil sa real estate crash na impending or has already been happening, mukhang babalik ulit sila sa at least marginal poverty. Nakailang daang diplomatic protest na ba tayo? Ang dami ko nang sinabi tungkol dito. Just watch my previous videos like NIDW recap number 10 or 11 and some of the later ones. Ulit-ulit na lang tayo at nakakapagod na gumawa ng hot patriotic dogma para ma-rile up ang ating mga mamamayan. Tayo ang underdog na unlikely mananalo in a meta lens. I mean, what do I mean by that? Well, for example, many underdogs will eventually win against odds. Pero that won't happen anytime soon sa atin. So yeah, panoorin nyo na lang ang aking mga videos before to get what I'm trying to say. At yan ang pagtatapos ng news item worthy recap, weekly edition number 15 mula sa petsa mula 3 ng Setyembre hanggang 9 ng Setyembre 2023. Mag-suggest more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa mga panonood mga kabayang of War. Like, subscribe, and follow my links and socials on War Joseph that will be linked down below. So susunod muli, paalam. Psst!